Pinag-aaralan ng NBI na ipasabina ang misis ni Senador Bato de la Rosa. Sa kinapuyan ng paghanap sa senador, isang nagpakilala umanong opisyal ng gobyerno ang arestado matapos magpanggap na may lead sa kinaroroonan ni de la Rosa. Saksi si John Consulta. Sa kanyang condo unit sa Novaliches, Quezon City, na corner ang lalaking ito na ginagamit ang katauhan ng iba't ibang opisyal ng gobyerno para mangolekta ng kontribusyon. Bukod pa yan sa kasong estafa, kaya may arrest warrant na ang suspect. Nagpapanggap po siya ng different government officials from congressmen up to senators hanggang sa president po. There's a coordination from Presidential Security PMPSC, Presidential Security Command natin, together with our OTCD to apprehend this person who represent himself na kunyari siya secretary ng isang departamento, kunyari siya si First Lady. Lumalabas na may access ang suspect sa database ng mga cellphone numbers ng mga matataas na opisyal. Ayon sa NBI, may ginawa raw ang suspect na nauwi sa pagkabisto ng kanyang modus operandi. He pretended himself to have an information leading to the arrest of Senator Bato de la Rosa. He already sensed na gusto niya mag-scam eh. Pinadalan ko ng a certain amount, maliit lang talaga na amount. Nung pinadalan ko na siya, sumusunod na humingi na ulit ng amount. Noon na raw ikinasa ang operasyon, nakuhanan din umano ang suspect ng illegal na droga. Nang tanungin kung sino ang kanyang pinaka-boss. Hindi naman po halina. Congressman. Police? Oh, okay. Police? Naharap siya sa reklamong estafa in relation to RA 1175 o Cybercrime Prevention Act. Taliwas sa pananaw ng kanyang abogado, fugitive from justice pa rin ang tingin ng NBI kay Senador Bato de la Rosa. Ginagamit na raw ng NBI ang kanilang regional offices para sa surveillance. Anything is possible. He can be in Mindanao, he can be in Visayas, he can be in Metro Manila. So, kaya po lahat yung tinitinanin. Ayon sa NBI, kabilang sa posibleng isyuhan ng suprina ang kanyang asawang si Nancy, kaugnay sa mga post nito sa social media. Of course, we're contemplating on issues of subpoena to his wife also. Kasi may statement siya yung wife niya, if you will recall, sa sa online news nyo, that what happened on May 13, yun yung ginamit na opportunity ni Senator Bato to escape the arrest. Sinisikap namin makuha ang panig ng asawa ni De La Rosa tungkol dito. Ang DILG, pinag-iisipan kung mag-aalok ng pabuya para mahanap ang senador. Pwede, considering that, but apparently it's not effective yet, so hindi namin kung anong kailangan. Umapil na sila kay De La Rosa na sumukon at igagalang naman daw ang kanyang karapatan. Please surrender. Gagalangin ka namin, your rights will be observed, but wag na natin patagalin to kasi baka hindi umuwi pa to sa hindi mo gusto. So, mabuti na mag-surrender ka na. Walang binanggit ang DILG Secretary kung meron pang senador na tinitingnang tumulong kay De La Rosa matapos sabihin ng CIDG na well-planned at well-coordinated ang umunoy pagtakas. Pero may tanong ang kalihim kaugnay ng gulo sa Senado. Ilang oras bago umalis doon si De La Rosa. Our only question is when General Aplasca gave the order and said, we will arrest someone. The question is now, who ordered the arrest? Because the OSAA does not act on his own. The Senate President, perhaps? Maybe. For those who he answers to, so we will ask him kung sino nagbigay ng order sa kanya. They know the consequences, especially it's cuddling or helping a person with warrant of arrest. Ako si John Consulta, ang inyong saksi.